Ngayong gabi sa Reaksyon, silipin natin ang mga balita sa likod ng mga headline. Gusto namin ipahiwatig sa lahat na buhay pa si Rizal at kaya natin buhayin dahil nasa loob siya nating lahat. Ang nakikita kong problema ay hindi ipinakikilala si Rizal sa kabataan ng tama. Siyempre, kabado kami. Kung nga, tatambakan niya yung aming kalagayan. Kailangan bibigyan kami ng relocation. Ngayong araw ang ika-152 kaarawan ni Gat Jose Rizal. Pero dahil daw sa makabagong panahon, marami na raw ang di nakakakilala kay Pepe. Kaya ang National Historical Commission nakaisip na ng gimmick gaya ng e-module at life-size diorama para maalala ng bagong henerasyon ang kabayanihan ni Rizal. Pero papatok naman kaya ito? Narito ang report. Ang kanyang pluma, pinatunayan niyang mas mabagsik kaysa anumang sandata. Dahil ang kwento ng kanyang mga obra, naging salamin ng katotohanan. At kalaunan, naging instrumento sa pagkamit ng ating kasarinlan. Pero ang mga aral ni Gat Jose Rizal, nabaon na lang ba sa mga libro ng kasaysayan? Para masakyan daw siya ng bagong henerasyon, kailangan daw maging cool si Pepe. Gusto namin si Jose Rizal dahil I think he's man of the world. We want to bring the Philippines to the international scene through our apparel or through graphic design. Gusto namin i-share sa iba pang lahi. Ang imahe ng naka-shades na Rizal, makikita sa iba't ibang produkto ng Team Manila. Gusto natin subtle lang yung change. Hindi naman sobrang dami yung i-add. Kasi meron pa rin tayo, of course, meron pa rin respect sa national hero natin. Positibo naman ang naging reaksyon ng pamilya ni Rizal sa panahong ito. Natutuwa sila sa ginawa namin dahil yun nga, binalik natin yung life, saka nagkaroon ng interest ulit yung new generation. Sa comic strip naman na iginuhit ni Stanley Chi, binuhay niya si Rizal sa ika-21 siglo. Ayon sa serye, kung buhay raw si Rizal ngayon, malamang ay isa itong vlogger. Ito raw kasi ang pinakamabisang paraan para maipahayag ang kanyang mga opinyon na maaaring di sang-ayunan ng mga otoridad. At kung may cellphone man ito, ang kanyang girlfriend raw ang tsak na lagi nitong ka-text gaya ni Josephine Bracken. Naging effective naman siya kasi dun sa pag-uugali ni Jose Rizal, makikita mo na pag nabuhay siya ngayon, ganun pa rin ang magiging ugali niya and mas makikilala siya ng mga kabataan. Ayon sa isang pop culture specialist, ang modernong pagpapakilala kay Rizal ang isang paraan para mapalapit siya sa mga kabataan. Ang nakikita kong problema ay hindi ipinakikilala si Rizal sa kabataan ng tama. Dapat lang na si Rizal ay maging bahagi ng ating technology sapagkat dito lamang nakaka-connect ang kabataan. Pero ang gawing pop idol ni Pepe, simula lang ng mas malalim na pagkilala sa bayani. Gusto kong makita si Rizal na leader as a pop idol nang sa ganoon ay sinusundan siya ng mga disipulong kabataan. Susundan mo ang mga yapak ng iyong maestro at iyong isa sa puso ang lahat ng kabutihan na kanyang ginawa para sa bayan. Para sa National Historical Commission o NHC, mahalagang maaga pa lang ay nakikilala na ng mga bata si Rizal. It's our mandate to really instill yung history sa bawat Pilipino. That's why we have to promote the love for history sa elementary levels. Kaya inilunsad nila ang online modules kung saan samot-saring kwentong akda ni Rizal ang mababasa. Nariyan ang kwento ng Matching at Pagong at ang alamat ni Mariang Makiling. Makikita rin dito ang mga naging kaibigan ng batang si Pepe hanggang sa magkaroon ng mga kasintahan ang binatang si Jose. At dahil makulay at puno ng larawan ng disenyo ng online modules, mas nakaeengganyo raw ito. Sa Rizal Park, makikita naman ang binuo nilang 10 talampakang diorama ng buhay ni Rizal.
maging ang drinking fountain na ito na mula pa sa Heidelberg, Germany, kung saan daw niya isinulat ang huling parte ng Noli Me Tangere. Ito ay dinonate ng German government dito sa Pilipinas in exchange or bilang pasasalamat din doon sa kontribusyon ni Dr. Jose Rizal sa history nila. Ang mga proyektong gaya nito, suportado naman ng ika-4 na henerasyon ng pamilyang Rizal. Nung isang time na nakilala namin yung mga bata, tinanong ni Lisa, parang, kilala niyo ba si Jose Rizal? Tapos walang makapagsagot. So doon kami parang medyo kinabahan or parang napaisip na, nako, kailangan meron tayong gawin tungkol dyan. So nagsimula naman yung My Rizal. Paano tayo makakaabot sa mga kabataan na makilala nila ulit si Rizal. Kasama ang pinsang si Lisa Bayot, binuo ni na Patricia Herbosa Gray ang Binhi English Literary Foundation na binuksan noong 2011 bilang pagkilala sa dedikasyon ni Rizal sa edukasyon. Si Jose Rizal very into education, di ba? Layunin namin talaga is turuan ang mga batang magbasa, magsulat, parang literacy lang talaga. Kasama rin sa kanilang proyekto ang website na myrizal150.com kung saan detalyado ang talambuhay ng bayani. Buhay din sa website ang diskusyon ukol sa mga kasalukuyang isyu sa bansa gaya ng cybercrime law at freedom of speech na pinaglaban mismo ni Rizal noon. Dahil gusto namin ipahiwatig sa lahat, no, na buhay pa si Rizal at kaya natin buhayin dahil nasa loob siya nating lahat. So hahanapin natin yung parang Rizal value or the Rizal in me, no, in each one of us. Maaaring makiuso sa modernong paggamit ng kanyang imahe o kaya'y subukan ng mga makabagong paraan ng pagtalakay sa kanyang buhay. Pero baliwala raw ang mga ito kung hindi mauunawaan ang kahalagahan ng kabayanihan ni Rizal. Dahil ika nga niya, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan. Fiona Nicolas, nag-uulat para sa Reaksyon.